Mga kababayan, mga kapatid, pag-usapan naman po natin, karuktong to nung narinig nyong abogada. Pupunta naman tayo sa isang senator judge, okay? Marami sa mga senator judge ngayon na nandyan na sa impeachment, kitang-kita po ang kanilang pagkabayas at ang kanilang pagkiling sa defense team at para kay Sara Duterte. Ano po? At buti na lamang po may mga mangilan-ngilan tayo o nasa majority na nakikita nating bumabalanse at lumalagay sa tamang lugar ng kanilang pagiging senator judge. Pero yung mga nagdadadaldal na ibang senator judge ay kitang-kita at basang-basa mo ang kanilang pagiging makadutae. Boom! At isa pa, sa gusto kong palakpakan, ito nga mga kaiksena, talagang pinapabilib ako nito ni Senator Risa Hontiveros eh. Kasi yung mga tanungan niya, hindi man siya abogado, pero direkta at nililinaw. Hindi ba? At hindi na kailangan pang magpasikot-sikot na ending, makikita mong Duterte pala. Boom! Diba? Sige nga, Direk. Ayan po, pakinggan natin to mga kababayan ko. Simulan muna natin dito. Okay? Yan, pakita ko sa inyo. Nirekomenda ng NBI na sampahan ng mga kasong grave threats, inciting to sedition ng ang Vice Presidente. Pwede po bang idahilan sa mga kasong yan na dala lang ng emosyon o may matinding trigger kaya nakapagsambit ng ganon? Pinaliwanag na sa inyo kanina ni attorney. 'Di ba? Pinaliwanag na. Pero ito, maganda yung tanong. Hindi yung tanong ni Amy Marcos na naka-focus sa alin? Typo. Typo error. King ina mo, Amy. Boom! Sen Risa, pakitira. Banata mo. Nirekomenda ng NBI na sampahan ng mga kasong grave threats at inciting to sedition ang Vice Presidente. Pwede po bang idahilan sa mga kasong yan na nadala lang ng emosyon or may matinding trigger kaya nakapagsambit ng ganoon? I don't think, Your Honor, kasi wala naman ho sa elements ng grave threats yung situation na yon. As long as we were able to satisfy the elements for grave threats, Your Honor, and when the Department of Justice certifies na kumpleto yung elemento doon. So, no, Your Honor, hindi ho yan mag-matter doon sa findings namin. Ano pong elements of grave threats? Yes, Your Honor. Number one, that a person threatened to inflict another person upon the latter's person, honor, property, or that of the latter's family with any wrong. That's the first element. The second element, that wrong amounts to a crime. The third element is yung may demand for money or may condition na inimposed. In our investigation, mayroon hong tatlong act para makumit yung grave threats. Base doon sa tatlong elements na sinabi ko, the offender have complied with the threat na sinabi niya. The offender hindi niya na-comply yung threat na sinabi niya, or yung pangatlong act, yung walang condition yung threat na yon. Maliwanag, di ba? Yan sana ang mga ganyang klase ng tanong. Hindi yung lalo lang tayong ginugulo at nililito. Lalo na yung mga tanga-tanga nating mga kababayan. Di ba? Malinaw naman O di napaliwanag. Gibayin nyo ngayon yun. Depends. Paano nyo gigibayin yung sinasabi dito? Di ba? Ito pa isa, mga kababayan ko. Pakita natin Sana yun? Sana yan. Wait lang. Sa mga hindi pa po naglalike dyan, wala hong bayad ang like. Pwede po kayong mag-like, mga kababayan ko. Mga kasong yan na nadala lang ng emosyon or may matinding nirekomenda ng ending trigger kaya Wait lang po, ma'am. Wait lang. ninyo bago magrekomenda ng kaso. Ito yung mga tanong ni Risa Hontiveros na may laman at meron talagang maiintindihan. Hindi kagaya nung kila Amy Marcos, anong saysay nung sinasabi nila na tungkol sa typo error? Meron namang certified true copy, di ba? At meron din namang sinasabi talaga, tanggap sa korte na nagkakaroon ng typo error at mapapatunayan na typo error nga. So, ito pa isang mga tanong ni Senator Risa Hontiveros. Yan. Senry.
Yan. Ano naman po ang pamantayang sinusundan ninyo bago magrekomenda ng kaso? Well, sinusunod din ho namin yung quantum of evidence na prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Yung pong aming processes o yung phases, yung pang last po niya is legal evaluation. Meaning, pag meron na ho kaming conclusion, bago ho namin ito isubmit sa Department of Justice, meron hong referral kaming ginagawa sa legal division or nagpapatulong ho kami sa aming mga legal experts. So sila ho ngayon yung nag-evaluate, sila ang mag-qualify kung na-satisfy na yung requirements at kung pwede na siyang isubmit sa Department of Justice for purposes of preliminary investigation, ma'am. Kahit may kondisyon yung banta, posible po ba ang grave threats? Very much possible, Your Honor. As Narinig nyo, kasi yan yung sinasabi ni Sara at sinasabi ng mga DDS at ng kanilang abogado, conditional daw. Yun na nga yung pinapaliwanag ko eh. Hindi pwedeng porket may narinig ka na may papatay din sa'yo, papatay ka na rin, una ka ng papatay. Hindi pwedeng ganon. Ano mas magandang gawin? Di mauna kang magsumbong, di ba? Porket na naman papatayin daw ako, may papatay sa akin, tas alam mo kung sino. Oh. Eh di gumawa ka ng krimen pag pinatay mo yun, tanga mo, di ba? Ano gagawin? Magsumbong ka sa otoridad. O kung halimbawa nabaligtad sa sitwasyon, si Sara ang si Pangulong Bongbong ang nagsalita ng gano'n, di kayo magpa-impeach. Impeach si Pangulong Bongbong Marcos. Eh, ang problema, wala silang ebidensya, wala silang maturo kasi nga galing sa chismosang baklang scammer na peking teacher, yung nagsabi ng Oplan Romanov. At pagdating naman ng chinek natin, si Baste ang nagsabi at unang bumitaw ng salitang Romanov. Subscribe na agad sa channel na laging may Kung hindi man naman katanga-tangahan to mga Duterte na to at mga kulto nila, tatangan nyo rin eh. Gawain nyo kasi, kaya kayo ang nagsasalita at nagaganyan. Sa inyo talaga lumalabas. 'Di ba? Speaking at mabalik tayo, 'di ba? Kumpara nyo po yung mga tanungan ni Alan, ni Amy, ni Pia at dito. Pero inano pa nga ni Pia to eh, no? Closing statements daw. Ang tanong, ang mahalaga, 'di ba? Kasi alam nilang sa pool si Sara doon eh nung nagsalita si Senry doon na kumbaga ito ba ay may kasong kriminal ganyan. Nung sinagot nung testigo ng prosecutor, yes ma'am. Nagtumayo agad si Pia Cayetano kasi syempre durog si Sara doon eh. Talagang naging punto ron, sabit si Sara. 'Di ba? Kumbaga, wag kayong magbigay ng closing statement, ganyan. Actually, hindi naman talaga balak mag-closing statement ni Senrisa doon. Pero, yun talaga yung tanong na dapat malaman eh. 'Di ba? Oh. Kaya tayo ka agad si Pia. Oh. Yung mga kasama ko, kailangan, hindi tayo magkasalita ng mga ganito. Alam nyo, sa mga, so dapat hindi natin mabibigyan ng closing statement kasi yung sinasabi natin dito, kasi to my old colleagues, yun ang ginawa mo. subscribe na agad sa channel. Kala ko ba fit si Pia? Ba't parang may hika na? Siguro natutuyuan ng pawis to. Baka nakatutok sa aircon to malamang, nakatalikod. Nasaan ba yung tubo? Ano? Sa tingin nyo, yun na yan. Sen, Troy. Sayab said, grave threats can be committed with or without condition. It's a matter of Grave threat can be committed with or without. Meron man o wala na kondisyon. 'Di ba? Maliwanag. Ang problema mo, Sara, huwag ka mag-alala, ma'am. May nakausap na ko, ma'am. Sabi ko, pag mamatay ako, patay mo si Bongbong Marcos, Lisa Marcos, at Martin Romualdez. Sabi ko, huwag ka tumigil agad di mo sila mapatay. No joke, no joke. And he said yes. Patay tayo dyan. Subscribe na agad. Kawawa yung abogado ni Sara. Bata pa lang, masisira na yung pangalan.
Di ba? Bagito pa lang, nadungisan na yung mga ano nila, mga pangalan kasi sumablay. Kumampi pa kayo sa mga talagang demonyo, mafia, kriminal na ewan ko. Di ba? Oh. In fact, meron akong naalalang isang case, SPO2 Jamaica versus Attorney Bangot. Ang sabi ho doon ni SPO2 Jamaica, if I lose my job, I will break your head or I will... So it's for Ano yan? Alan Peter Cayetano? Di ba? Oh. Pag ako natanggal na Senate President, ipatatanggal din kita. Wow! Subscribe na agad. Alam niyo si Peter Cayetano kahapon, ano? Itong putang inan to, bidang-bida lagi sa sarili niya eh. Alam mo, Peter, ang gawin mo, pagpunta mo dyan, mag-two-piece ka na lang kung gusto mong umangat. Ang inan to. Angat na angat yung pagiging bias mo eh. Diba? Yes, Mr. Presiding Officer. To my colleagues, hindi dapat tayo nagsasabi ng mga ganito. Kasi, alam nyo, ang dami siyang hugot kasi Peter. Di ba? Nakakaloka. Oo, ano ba yung mga, ano itong mga to? O, tuloy. us, it's a kind of event-based condition na matitrigger yung execution ng threat pag nangyari yung event. But then when the Supreme Court nag-decide the Supreme Court at ang sabi niya, the threat was absolute. So parang ganito akin sa situation dito, meron siyang sort of event-based condition na pag nangyari yung event, matitrigger ngayon yung threat na in-utter ng offender. 'Di ba? Yan sana yung mga tanungan. Tsaka bigyan ko pa kayo ng isang example mga ka-eksena. Ito pinost ko to para makita at maalala nyo po Papaalala ko sa inyo to. Kailan ko lang pinost to mga kababayan ko. Yan. Nasaan na ba yan? Ito. Ito may picture pa tayo dito Pagdating mga ka-eksena, sa usapin ng road rage. Okay. Siyempre, road rage yan Anong connect? Di ba yung bawat party, minsan nagkakabantaan dyan. Yung iba na nagbanta, nakakasuhan at nadadampot agad. Halimbawa, nagkasagian na, nabanggaan ng ganyan. Ano ganyan? Mumuraan ng ganyan. Pag nakita ka sa ganito, papatayin kita. Diba? Ngayon, yung nagbanta na yun, dampot, kulong. Pero, kapag vice-presidente ang nagbanta, inabot pa ng taon bago magkaroon ng impeachment trial. Ganong katindi. Ganong katindi ang ginawa ni Sara na katarantaduhan, di ba? Kaya dapat mapanagot yan. Kasi kung totoo sila mga ka-eksena, napakalaki at napakalakas ng impluensya ng mga Duterte, lalong-lalo na doon sa mga utu-uto at mga bobo at tatanga-tanga nilang mga kulto. Kaya nga pansinin nyo with due respect, and correct me if I'm wrong, simula nang naging presidente si Digong, na-justify ang pagmumura, lalo pati ng mga kabataan. Bakit? Presidente, nakikita nila okay lang magmura Presidente, okay lang magbanta di ba? Pansinin nyo, ito hindi ko binibuild up si Noynoy Aquino pero pansinin nyo yung mga nagdaang mga pangulo na hindi nagmumura. Di ba? Pikit nyo yung mata nyo. Kasi batang 90s ako Kahit ako nga nung maliit ako, hindi ako magmura Ngayon na lang Dahil ito, gusto ko, hindi dahil ginaya ko si Digong. Gusto ko to dahil sa galit ko sa mga putang ina mga katarantado nito mga Duterte. 'Di ba? Kumbaga, nasa leader yan Kapag ang leader mo, in-idol mo, na ganun ang ginagawa, ganun din ang gagawin mo. At ginastify pa ng mga kultong DDS ang pagmumura, ang pambabastos. 'Di ba? Masisisi nyo ba? Nawala ang moral decency dahil kay karton. Correct ka dyan. Yan ang naobserbahan ko. Kasi mga kababayan, pag uwi ko ng Pilipinas,
Magti 3 years na ako dito eh. Nalabas ako sa may tapat namin, magkakape ko. May kita ko yung mga bata. 3 years old, 4 years old, 5. Nagmumura na. Sabi ko sa sarili ko, kaya yung si Beng Beng, hindi ko pinapalabas eh. Palalabasin ko lang, pagbabiking ko siya, bike ka dyan, babantayan ko eh. Hindi dahil sa ayaw kong magkaroon ng kaibigan. Tinitignan ko yung sasamahan. Kasi kung ang sasamahan niyo yung mga bata na yun, ba, magulat ako, murahin ako, baka sipain ko pa si Beng Beng dyan eh. Lamasin ko ng asin ng nguso nun eh. 'Di ba? Kung tayo nga noon eh, takot tayo na magsalita ng di maganda eh. Kasi pag narinig ng magulang natin, yari talaga tayo eh, 'di ba? Pero kay Digong, at dahil panahon pa ng Gen Z, 'di ba? Oh, kung hindi man Gen Z, ano ba nung panahon nung kay Digong ang tawag? 'Di ba? 'Yon ang epekto nila, mga kababayan ko. Kaya talagang maling-mali ang pagkakaupo at kung ito makalusot tumputan si Sara Duterte. Boom! So heto na nga, 'di ba? So do you agree na ang mga tanong dapat ng mga senator judge yung kumukonek at dumidirekta at hindi mo makikitaan ng biases. Kumbaga nakapokus ka doon sa mismong kaso, doon sa mismong reklamo, doon mismo sa ebidensya. 'Di ba? Yan ang ginagawa ni Riz Hontiveros, ni Migsubiri, Tito Sen, Ping Lacson, yung mga, pag sinabi mo kasi Duterte Senators Matic, kaya nga kahapon, nakakagalit ng dugo at laman yung ginagawa ng mga Duterte Senators o ng minority bloc. Sa isip-isip ko, lumipat na kayo. Huwag na kayo mag-senator judge. Kayo na mismo yung maging defense team kaya, ang ina nyo. Diba? Oh. Tama ba ako? Comment on that. Thank you, Your Honor. Please. Pero na! Like, subscribe na agad sa channel na laging may aral. Totoong kwento, totoong usapan. Direct Freddy laging may kaalaman. Like, subscribe mga boss. Solid ang content, walang kup. Halika na, comment. Next tayo.